Wala ng LMIA bonus points na makukuha ang mga nasa express entry pool. Ngayon, sinimulan na ang pagpapatupad ng temporary reform sa comprehensive ranking scores ng mga aplikante. Ang detalye sa report ni Paula Saraza. Epektibo na simula ngayong araw, March 25, ang temporary policy ng Immigration Canada na pagtanggal sa bonus points na nakukuha mula sa LMIA o Labor Market Impact Assessment Job Offer ng mga permanent residency applicants sa ilalim ng Express Entry Pool. Yung mga candidates na nasa pool at the moment who have those bonus 50 points is that effective according to the announcement effectively matatanggalan sila ng 50 points. So ang effect nito bababa yung kanilang CRS score and malamang hindi sila makukuha sa mga draws. Ang reformang ito sa comprehensive ranking system ng immigration nauna nang inanunsyo noong nakalipas na taon bilang hakbang umano sa naiuulat na mga kaso ng pagbebenta at pamimili ng LMIA na iligal sa Canada. Pero ayon sa isang immigration lawyer, bagamat madaling solusyon ng reforma sa immigration, tila hindi ito epektibong paraan para labanan ang lumalalang kaso ng mga panloloko sa sistema. Instead of actually doing proper enforcement, meron kasi ng tendency itong immigration na isa-shutdown nila yung programa. So in this case, mas madali kasi yung option, patayin na lang natin yung programa na to kasi nga fraudulent siya. Ang sabi naman nila, okay lang to kasi temporary pause. Pero paano kung ikaw yung kandidato, Paula, na yung work permit mo is valid na lang for 1 more year? Ano bang magandang perspective natin tignan itong pagpapatupad nila ng reform na tatanggalin ng bonus points from job offer? Binabawasan ba ng IRCC ang tsansa ng mga nasa express entry pool na mabigyan ng PR? O sinasala lang nilang mabuti kung sino ang talagang qualified at makakatulong at magbe-benefit sila dun sa taong yun pag naging PR? That's a very good speculation, actually, speculative point. Kasi on the one hand, I see it two ways. On the one hand, tama ka na yung mga tao na magbe-benefit from this actually, yung mga candidates na mataas at malakas yung kanilang human capital factors which are age, education, and work experience, diba? Tsaka language na rin. So kung mataas na sila, yung baseline pa lang nila, mataas na talaga, tapos wala naman silang LMIA, hindi naman sila maapektuhan ng decline ng points nila. Tapos bababa pa yung cut-off score. So mas malaki yung chances nila ngayon na makukuha sila ng invitation versus those who had the LMIA. Now on the other hand, one of the things na actually, the reason why the LMIA points is there, like yung arranged employment points are there, is to facilitate integration into Canada and to kind of like limit yung tinatawag na attrition. Kasi daming pupunta sa Canada tapos hindi nakakuha ng trabaho tapos mag-quit. Basically, iwan nila na Canada. Paglilinaw ng ahensya, hindi apektado ang mga nakatanggap na ng Invitation to Apply o ITA at nakaproseso na ang PR application. Wala namang ibinahaging detalye kung hanggang kailan ang ipinatutupad na pansamantalang reforma sa comprehensive ranking system ng Express Entry Program. Paula Saraza, Omni News, Toronto.